Kabumbo ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas, target hong mapaikli ang oras ng traslasyon habang magtatalaga din po sila ng mahigit 18,000 ng mga pulis para humagbantay sa seguridad. May update dyan si Bombo Bea Penisa. Target ngayon ng Philippine National Police, partikular na ng National Capital Region Police Office, ang pagpapaiksi ng oras ng magiging prosesyon para sa darating na pista ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes, Enero 9. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Anthony Abirin na nais silang mapantayan o maabot man lang ang naging record ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nang siya ay maitalaga bilang Regional Director ng naturang himpilan na aabot sa 15 oras. Paliwanag pa ni Abirin, nakadepende pa rin anya ang pagiging oras ng prosesyon sa mga deboto na naghihila ng andas at ang mismong daloy nito ay nakasalalay din sa mga deboto ng poon. Liban naman dito ay titiyakin din ng National Capital Region Police Office na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga dadalo sa prosesyon habang tinitiyak na maaabot ang target na oras para sa pagdiriwang. Po yung sinabi ni Chief PNP na ang importante rito ay secured yung entire activity. Ngayon, kung mapapaigsi natin yung panahon ng procession is so much the better. Pero ang record breaking time na dapat nating i-break ay yung, of course, yung record din ni ating Chief PNP nung siya ang Regional Director, which is 15 hours. Ang aim namin is kahit mapantayan lang namin yon or makalapit lang tayo doon sa 15 hours ay masaya na po kami. Kasi yung procession naman kasi ay nakadepende po doon sa mga sa mga devotee kasi sila yung sila po yung humihila ng andas at sila po ang nagko-control ng flow ng activity. Hindi po si PNP, hindi po yung kapulisan natin. Nauna naman na dito bilang suporta sa National Capital Region Police Office ay nagdagdag pa ng 3,000 na karagdagang tauhan ng pambansang pulsya bilang augmentation niyan sa 15,000 kapulisan na kasalukuyan ng itatalaga para sa paggunita ng pista. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief, titiyakin din nilang may sapat na logistics, CCTV cameras at maging mga financial resources ang mga deployed personnels para naman sa kanilang pagkain at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa pista. So taon-taon na yan, ini-improve na natin ang ating security operations for that. And dito sa National Headquarters, we'll be supporting the National Capital Region with all the guidance and of course with all the resources. Kailangan nila ng tao and then therefore we're going to beef up additional 3,000 PNP personnel mapunta dito sa NCRPO. We're going to deploy our logistics. Marami yun, CCTVs, anti-drone, all of the logistics of the PNP ibibigay natin sa NCRPO, including the financial resources kasi kailangan natin ng mapakain at maayos yung ibang activity concerning to Black Nazarene. Sinabi rin ni Nartates sa katuwang ng pulisya ang Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Coast Guard at maging ang militar para sa pagpapatupad yan ng seguridad para sa pagdiriwang na ito. Ani Nartates labis sa paghahanda rin ng kanilang ginawa, katuwang ang iba pang law enforcement agencies kung saan 3 buwan bago ang pista ay agad na pinagana ang mga intelligence units ng mga ahensya upang mangalap ng mga impormasyon o mamomonitor na banta para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Pagtitiyak ni Nartates, sa 3 buwan na ito ay wala namang nakitang banta sa seguridad ang kanilang himpilan, maging ang iba pang katuwang na ahensya. At nandyan din ang MMDA, nandyan din po ang ating Philippine Coast Guard, Philippine Army. All of our intelligence units and other law enforcement units with intelligence capability 2 months or 3 months ago ay nagagawa na po yan, nangangalap na po ng mga impormasyon relative to the threats towards this activity. And so far as the result, as of now, no threats had been monitored. Samantala, ilang mga panuntunan naman ay papatupad ng pulisya para na rin sa kasiguraduhan na magiging payapa at maayos ang pagdiriwang nito. Ilan na rito ang pagbabawal ng pagdadala ng matatalim na bagay, malalaking bag at iba pa. Inaasahan naman na bukas ay mag-uumpisa ng unang araw na pahalik sa Poon sa bahagi ng Quirino Grandstand na siyang magtatagal hanggang Enero 9 bago ang mismong prosesyon ng Poon patungong Quiapo Church.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.